May kinuhang singsing ang lalaki sa bulsa niya. Magpo-propose na sana siya sa kanyang kababata. Ngunit, ako na ang magiging nanay mo. Pagkarinig niya ng mga salitang iyon, akala ni Nobita ay nagbibiro lang ito. Hindi. Seryoso ako, Mama. Seryosong-seryoso ang mukha ni Sia Gia. Gumuho ang mundo ni Nobita simula sa sandaling ito. Pinagmasdan niya ang babaeng lihim niyang iniibig ng mahigit 10 taon. Ang mga alaala noong pagkabata ay nagbalik sa kanyang isipan. Bigla niyang napagtanto, mula pagkabata hanggang ngayon, ang atensyon ni Shizuka ay hindi pala sa kanya nakatuon, kundi sa kanyang amang si Mr. Park na nasa likuran niya. Hindi ko akalain na gusto kong maging asawa mo, pero gusto mo naman akong maging ina mo. Ang biglaan at katawa-tawang pagtatapat na ito ay parang isang mabigat na martilyo. Nahamampas ng pagkalakas-lakas sa pananaw ni Nobita sa mundo. Hindi niya kayang harapin ang biglaang pagbabagong ito, at dali-daling tumakbo pa uwi. Kinaumagahan, nakita ni Tatay Pogi na hindi pagising si Nobita. Kaya naman kinulit niya ang anak niya. Wala man lang akong kaalam sa mga pinagdadaanan ng anak ko. Nakakainis. Lumabas silang dalawa para mag-jogging. Ngunit pagkalabas pa lang nila, nakita nila si Sia Gia na gaya ng dati, ay nagdala ng gatas para sa mag-ama. Ang pinagkaiba lang, na-realize ni Dasyong na siya pala ang third wheel. Tumahimik siyang naglakad papunta sa gilid. Akala ni Mang Park na nag-away lang ng bahagya ang mag-asawa. Mabait pa siyang naisip na makipag-ayos. Nakita niya kasing may dumi sa ulo ni Sia Gia, kaya naman natural na inabot niya ito para alisin. Ang kilos na ito, na dati normal lang, ngayon ay may kakaibang kahulugan sa paningin ni Dasyong. Ang dalawa sa harapan niya ay nakakasilaw. Nang mga oras na iyon, inangat ni Tatang Park ang ulo niya at ininom ang gatas ng isang lagok. Ang simpleng galaw na ito ay biglang nagpa-fangirl kay Sia Gia. Hindi siya tumigil sa pagsigaw at pagpalakpak. Ang galing-galing mo, kuya. Nakakamangha talaga ito sa tuwing napapanood ko. Nang makita ni Dasyong ang paghanga ni Sia Gia sa kanyang ama, naisip niya, gatas lang naman yun. Kailangan pa bang sumigaw ng ganyan? Para lang mapatunayan na hindi siya papatalo sa tatay niya. Ganon din ang ginawa niya. Kumuha siya ng gatas at ininom ito ng diretso. Ang galing pa niyang itapon ang carton. Hindi pa niya nagagawa yon dati. Pero ang pangit naman ang itsura niya nang samuka siya. Napansin ni Sia Gia na may mali kay Nobita kaya lumapit siya. Pero ayaw siyang kausapin ni Nobita. Natatakot na masira ulit ang pananaw niya sa mundo. Pero si Gian naman ay patuloy na kinukulit siya. Sabi niya, may importante siyang gustong pag-usapan. Dahil sa isang matinding paniniwala, nahabol pa rin ni Gian si Nobita. At gaya ng inaasahan, inamin niya, si Mang Par, matanda na rin naman. Paglipas ng ilang taon pa, maaaring maapektuhan ng ilang kanyang bodily functions. Kaya plano niyang pakasalan si Mang Par sa susunod na taon, para magkaanak na kapatid si Nobita, para may tumulong sa kanya sa pag-aalaga, kasi kung tumatanda na nang tumatanda si Mang Par, hindi na maganda iyon. Alam kong hindi maganda pero bakit mo pa rin ginagawa? Paano mo naman masasabing masama ang magmahal? Hindi iyan pagmamahal. Muli na namang nag-iba ang pananaw ni Nobita kaya't napangiwi siya. Isinuot niya ang maskara ng paghihirap, hindi niya maintindihan. Ang bibig na minsay nagsasalita ng mga matatamis na salita, ay bakit ngayon ay nagsasabi ng mga salitang nakakapangilabot at nakakasakit. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nga ba siya natalo sa isang matandang lalaki. Bago pa man makapaghanda si Nobita, sinimulan na ni Sia Gia ang kanyang plano. Maaga siyang nagbantay sa harap ng bahay ni Lolo Park, pero wala si Lolo Park sa bahay. Pagkakita niya kay Nobita na umuwi na, dali-dali niyang binuksan ang pinto gamit ang password at pumasok sa loob. Tinitingnan ang litratong mag-ama. Tumayo siya sa gitna. Ini-imagine ang sarili niyang nasa litrato bilang ina balang araw. Kaya naman nagsimula na siyang gumawa ng mga gawaing bahay na dapat gawin ng isang ina sa hinaharap. Masisipag na naglinis. At hinayla pa ang dismayadong si Nobita para mamalengke. Sabi niya ay gagawan niya ito ng masasarap na pagkain. Sa supermarket, tinatanong ni Nobita kung bakit hindi balak magkolehiyo ng babaeng repeater. Gusto mo bang magkolehiyo ang nanay mo?
Isang salita lang, napaiyak na naman si Nobita. Naisip niya, bakit ba lagi mong binabanggit yan? Hindi niya napigilan ang pagtatanong kay Sia Gia kung bakit gusto nito ang kanyang ama. Inisa-isa ni Sia Gia ang maraming magagandang katangian ni Old Park, yung lalaking yun. Dati at ngayon, hindi nagbago. Ganyan na ganyan ang itsura niya. Ganoon naman talaga ang mga mukhang matanda, hindi basta-basta ang pagsasampay ng damit ng tito. I-snap niya ng 3 beses, ang ganda pa. Maingat din siyang maghugas ng pinggan, gumagamit pa siya ng baking soda. May pagka-OCD ata yun. Pagkarinig ni Sia Gia sa paglalarawan ni Nobita sa perpektong tito niya, halos hindi na napigilan ni Sia Gia ang sarili. Tanungin mo siya kung nakakita na ba siya ng taong kapag nakita niya ay parang nagniningning ang buong katawan. Nang mga oras na iyon, biglang umilo ang mga ilaw sa likuran. Ako rin. Para kay Sia Gia, silaw po ang taong nagpapatingkad sa kanyang mundo. Ang paghabol dito ay para hindi masayang ang buhay niya. Ang loika nitong mukhang maayos, ay ikinabahala ni Dasyong dahil sa tingin niya ay may sakit si Sia Gia. At pagkatapos ay hihilahin na niya ito papuntang ospital. Pero nanindigan si Sia Gia na totoo ang pag-ibig niya. Dahil sa kawalan ng magagawa, nagbanta si Dasyong na pupunta siya kay Dongri, ang tatay ni Sia Gia, para magsumbong. Pagdating ng gabi, naglalabas si Lolo Po. Hindi sinasadyang nagkumpara si Dasyong. Sa huli, hindi na niya napigilan. Tinangka niyang tanungin si Lolo Po kung ano ang ginawa ni Sia Gia nang puntahan siya nito kanina. Mahinahon na sinabi ni Mang Parok na gusto ni Sia Gia na matuto ng wrestling para pamayat. Nag-alala si Dasyong. Sabi niya payat na si Sia Gia na parang unggoy, ano pang pagpapayat. At isa pa, kilalang kilala siya sa paaralan bilang isang kakaiba at baliw na bata. Hinding-hindi dapat natin siyang hayaang matuto ng wrestling. Pero si Mang Parok ay hindi naniniwala. Sa tingin niya ay hindi dapat magsalita si Dasyong ng ganyan sa kaibigan. Muli na namang hindi maganda ang naging pagtatapos ng usapan ng mag-ama. Kinabukasan, dumating nga si Xiao Jia sa wrestling gym na pinamamahalaan ni Lao Po. Kunwari ay gusto niyang matuto ng wrestling para pamayat. Nakita nilang pumunta siya sa gilid at nag-warm up mag-isa. Nag-uunat siya ng katawan. Ang mga binata na nagsasanay doon ay napatitig sa kanya. Naisip nila, kailan pa kaya nagkaroon ng ganito kagandang babaeng estudyante ang wrestling gym? Isa-isa nilang gustong ipakita ang kanilang alindog sa harap niya. Dumating agad si Lolo Park. Nagsimula na ang formal na pagsasanay ng lahat, para hindi masyadong mapansin ng mga batang lalaki si Sia Gia. Dali-dali niyang ibinigay kay Sia Gia ang kanyang jacket at pinasuot sa kanya. Pero ang gawaing ito na naglalayong protektahan ng nakababata, ay napagkamalang pag-aalaga sa kanya ni Sia Gia. Hindi alam ni Lolo Park ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Sia Gia. Isang simpleng pagtuturo lang naman ng pagkakapa sa balikat iyon. Pero ginamit ni Xiao Jia ang pagkakataon para sumugod at yakapin ng mahigpit ang baywang ni Lao Po. Napakawalang delikadesa ng kilos niya, kaya't napapahiya si Lao Po. Hindi na kailangang yakapin ng ganoon kahigpit, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Hindi na nakatiis si Dasyong sa gilid. Sabi niyang siya na ang magbibigay sa kanya ng special training. Pero paano naman kaya susuko si Sia Gia sa pagkakataong makalapit kay Lao Po? Pag may tsansa, agad siyang lalapit kay Lao Po. Mukhang determinado na si Sia Gia sa kanyang mapilit na balak. Talagang ayaw na niyang bumitaw. Si Dasyong naman ay patuloy rin. Paulit-ulit na inaalis si Sia Gia roon. Unti-unti, napansin din ni Xiao Jia ang kakaiba, at hinayla si Dasyong para tanungin ito, kung bakit lagi nitong ginagambala ang tinatawag nitong kaligayahan. May problema ba sa pagtulong ng anak sa ama? Hindi taos-puso si Dasyong. Pero ang dahilang ito ay talagang hindi masisisi. Ngunit hindi ito sapat para mapigilan ang mapilit na hakbang ni Xiao Jia. Tunay nga, pag-ibig ang bulag. Pati ang sapatos ni Lolo Po na puno ng amoy panlalaki ay ayaw niyang bitawan. Nakita ito ni Nobita.
At galit na inihagis ang sandbag sa sahig at pinagsusuntok ng paulit-ulit. Ngunit ng mga sandaling iyon, mag-isa lang sina Sia Gia at Lolo Po sa isang silid. Niyakap niya si Lolo Po mula sa likuran, at matagal na hindi bumitaw. Sa harap ng biglaan at nakakahiyang pagmamahal na ito, wala nang nagawa at ayaw ni Mang Parok, kaya inihagis niya si Sia Gia sa lupa. Nang tinutulungan na siyang makatayo ni Mang Parok, sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakatingin si Sia Gia sa gwapong si Mang Parok. Si Mang Parok naman ay nakatingin kay Sia Gia na ordinaryo lang ang itsura. Hindi na napigilan ni Sia Gia ang kanyang pagkabalisa, at tinulak niya si Mang Parok at napaupo ito sa lupa. Mukhang mangyayari na ang isang hindi dapat ilarawan na eksena. Namilog ang mga mata ni Nobita sa labas ng bintana. Sumigaw siya at pumasok. Oy! Anong ginagawa ng batang ito at sumisigaw ng sumisigaw? Nangyari lang pala iyon ay guni-guni ni Nobita. Nakahinga siya ng maluwag. Kinabukasan, si Mang Park ay nag-ayos para sa isang blind date. Ang babaeng nakatakda niyang makilala ay si Ana, isang doktor. Napakaganda ng kanyang aura. At sa unang kita pa lang ay nagkagusto na rin kay Mang Park. Kaya bago pa man magsalita si Mang Park, siya na mismo ang walang humpay na nagkwento ng kalahating oras. Dahil sa pag-aalala na baka hindi maging aktibo ang anak sa pag-aayos. Tumatawag ang nanay para magbigay ng mga detalye. Kumusta? Ano? Maganda yung babae. Ano? Nabangga ng sasakyan. Sige. Pupunta na ako riyan. Natigilan si Ana sa narinig. Naisip niya, imposible namang ganito kasabay. Hindi kaya ako basta nalang iiwanan. Si Mang Park, napilitan lang sumama sa blind date dahil sa presyon ng nanay niya. Nagpalusot lang siya at umalis agad. Pag-uwi niya, sinigawan agad siya ng nanay niya. Para lang makaiwas sa blind date, nagsinungaling siyang nabangga siya ng sasakyan. Sinigawan siya ng husto ng nanay niya. Ang galing-galing mo, anak ko. Matagal nang wish ni Lola na sana'y makahanap na si Mang Poco ng bagong mapapangasawa. Pero ayaw na ayaw ni Mang Poco. Matagal na ring namatay ang nanay ni Nobita. Pero ang gusto niya lang ngayon ay mahubog ang anak niyang maging isang top-notch na profesional na wrestler. Pagdating naman sa pag-aasawa ulit, wala talaga siyang balak. Dahil ayaw na ayaw ni Mang Poco sumama sa mga blind dates. Binulungan ulit ni Nobita ang lola niya para modyukan ito. Hindi ako uuwi hanggat wala kang girlfriend. Bahala ka na. Gaman ang loob ni Nobita. Hindi niya mapaamo si Xiaomei. Maaga pa siyang hahanap ng paraan para may kasalang tatay niya. Nagmamadali siyang maging stepmother ko. Ano? Tingnan natin kung sino ang mapapangasawa mo sa susunod na taon. Nalaman kong si Mang Park ay nagde-date. Agad na hinanap ni Xiao Jia si Dashong para tanungin kung anong tipo ng babae ang gusto ni Mang Park. Pagkarinig ni Dashong, agad siyang nagalit. Walang pag-iisip. Sinabi niya ang tipo ng babaeng pinakaayaw ni Mang Park. Kinabukasan, ginaya niya ang sinabi ni Dashong, at nag-ayos ng husto para lumitaw sa harapan ni Mang Park. Hindi ka ba naiinitan? Nakita ang reaksyon ni Old Park. Doon lang napagtanto ni Xiao Jia na niloko siya ni Dashong. Dali-dali siyang bumalik sa dati niyang ayos. Ah, wig pala. Oo nga, mas bagay sa'yo ang mahaba ang buhok, para tuluyang mawala ang ideya ni Xiao Jia na maging stepmother. Sinadya ni Dashong na dalhin siya sa pagdalaw sa puntod ng yumao niyang ina. Ipapanood ko sa kanya ang video na iniwan ni Mama bago siya pumanaw. Kwento roon kung paano niligawan ni Lolo Park si Mama noon. Pati ang pagpasok sa national team tryouts ay isinakripisyo niya para kay Mama. Halata sa mga sinabi niya ang isang bagay. Ang pagkamatay ni Mama ay isang sugat sa puso ni Lolo Park na hinding-hindi gagaling. Kaya hindi na siya magmahal ulit ng iba. Nakikita ko si Sia Gia na umiiyak. Iniisip ni Nobita na sigurado na siyang mananalo. Sesuko na siguro siya. Pero hindi niya inaasahan. Nalalo pang tumibay ang loob ni Sia Gia na pakasalan si Laupu. Kayo ng tito mo. Gaano kaya kalungkot ang pagkawala niya? Ako na ang papuno sa pagkukulang niya. Ha? Kailangan niyang tuparin ang hiling ni Mama Nobita.
Bigyan si Nobita ng matagal nang nawawalang pagmamahal ng ina. At puna ng kawalan sa puso ni Mang Park. Lalo nitong pinagdalamhatian si Nobita. Paano nangyari? Lalo pang tumibay ang desisyon ni Sia Gia na maging kabiyak ni Mang Park. Kinabukasan ng gabi, nag-ayos si Sia Gia para sunduin si Mang Park pagkatapos ng trabaho. Masayang nag-uusap ang dalawa, lalong lumalim ang pagmamahal ni Xiao Jia kay Lao Po. Kaya naman, nang makarating sila sa may hagdanan, biglang dumilim ang ilaw. Samantala, habang hindi nakatingin si Lao Po, hinalikan siya ni Xiao Jia at umamin ng pag-ibig. Gumuho naman ang mundo ni Lao Po. Natuklasan niyang ang kababata pala ng kanyang anak ay nakayakap sa kanya, dahil anak niya itong lumaki. Pinilit ni Lao Po na itago ang gulat at inis.